Japan. Isang bansang maunlad at puno ng mga pangarap. Ang Land of the Rising Sun. Isa rin ito sa mga bansang patuloy na tumatanggap ng mga international English teachers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi nakapagtataka ang patuloy na pag-unlad ng Japan. Hindi lamang sa larangan ng teknolohiya, agrikultura, at medisina. Kundi pati na rin sa kalidad ng edukasyon at disiplina ng mga mamamayan nito. Mula sa mga namumuno sa gobyerno, hanggang sa mga ordinaryong mamamayan o manggagawa. Sulit bang magtrabaho sa Japan as a teacher? Kung ang goal mo is magtrabaho dito sa Japan, dapat mas maging aware ka sa culture kasi maraming nalilito dyan talaga namang hindi biro, no? Hindi biro ang pagiging teacher dito sa Japan. Expectations versus reality tayo. I-ready ang inyong sarili emotionally, mentally, and physically. Pero mas magandang pag-usapan natin kung ano ba yung realidad. Bakit ko kailangan maglinis ng toilet? Hindi lahat ng eskwelahan merong maintenance or merong mga janitor. Clean as you go. Kung sa tingin mo nakakababa yung mga paglilinis, no? Huwag ka na mag-apply dito sa Japan as a teacher. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi lamang para kumita ng pera. Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat at samahan ninyo ako today upang sagutin natin yung ibang mga tanong dito sa akin at bigyan natin ng linaw paano nga ba mag-apply ng trabaho dito sa Japan bilang isang teacher. Pero dapat number one nating maintindihan is ano ba yung mga dapat nating maunawaan bago tayo mag-apply as a teacher. Napaka-importante ng research and napaka-importante din yung ating cultural awareness. Kasi ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi lamang para kumita ng pera. Ikaw ay magtatrabaho sa isang lugar na hindi mo kinalakihan, hindi ka pamilyar dito sa lugar na ito, kaya para sa akin, yun ang pinaka-umpisa na dapat mong matutunan. Kumbaga, kung ang goal mo is magtrabaho dito sa Japan, dapat mas maging aware ka sa culture at mas maging aware ka dito sa bansa nila. Okay, sagutin natin yung question number 1. Paano nga ba mag-apply bilang isang teacher or sabi nga nila ay English teacher dito sa Japan? Number 1 na maire-recommend ko is yung ating Japan Exchange and Teaching Program. Napakaganda nito. Ito yung ating mga teachers dito sa Japan na nagtatrabaho sa mga public school as Assistant Language Teacher or ALT. Kasi maraming nalilito dyan sa ALT, maraming nalilito sa international or English teachers. So itong ating JET program, marami na ding mga vloggers at marami na ring mga successful na ALT teachers dito sa Japan na nagbibigay ng mga advice patungkol dito. Pero to be clear, magkaiba po si JET program doon sa mga teacher na nagtatrabaho sa mga private school. Kasi 'di ba kahit naman sa Philippines meron tayong public school at meron din tayong private school. So magkaiba sila. So kung gusto mo magtrabaho dito as ALT, JET program is the perfect work for you. Pero kung ikaw naman gusto mong maging isang homeroom teacher or gusto mo talaga is magturo sa mga international school, well, ang maia-advise ko pumunta ka doon sa Licensed Philippine Recruitment Agency kasi marami sila
na mga opening for that position. And huwag tayong magtitiwala basta-basta dun sa mga agency na hindi naman license. So meron tayong website na dapat nating alamin para makita natin yung mga licensed Philippine Recruitment Agency na meron tayo through DMW at Sapolo. Kasi pag hindi natin chinek dyan, that's very important. Number one, pag hindi natin chinek at nagtiwala lang tayo sa mga over-promising na mga job posting, hindi tayo magiging guaranteed, no, na makukuha natin yung trabaho, lalo na kung hindi naman sila license. So, I think sa lahat naman, especially yung mga teachers na gustong magturo dito sa Japan, or yung mga aspiring teacher, hindi lang naman kasi licensed teachers yung pwede magturo, no? Pwede rin naman yung mga ibang professionals in the Philippines, pwede rin magturo dito sa Japan. Iisa-isahin natin yan. Kung paano ba natin malalaman, paano ba yung proseso, paano ba natin siya mas mauunawaan. And yung isa pa na pwede nyong gawin from meron tayong JET program or in Japan Exchange and Teaching Program. Meron din tayo sa mga licensed Philippine Recruitment Agency. And meron naman tayo yung tinatawag natin na direct kang pupunta sa website ng mga international schools at si school mismo yung magi-sponsor sa'yo. Pero technically kasi, you will also need to look for your Philippine Recruitment Agency. Pero may mga schools kasi, ito reality check, may mga schools kasi na hindi pa sila ganon, especially sa mga international schools. Para sa akin, advantage yung meron kang kakilala here in Japan, na kaibigan mo, kamag-anak mo, na nagtatrabaho din dun sa particular private school na yan or international school. Sila yung mga school na kadalasang nag-o-open ng mga hirings. And number one na dapat mong alamin kapag ikaw ay mag-a-apply sa mga direct companies is kung nagvi-visa sponsorship ba sila. Kasi kung hindi naman sila nagvi-visa sponsorship, hindi rin papasok yung application mo. Kasi kahit sobrang galing mo sa interview, ang unang-una mong dapat tingnan is, ito bang company na ito ay nagvi-visa sponsorship? Well, definitely, the company will also tell you kung ito ba ay overseas employment, kung ikaw ba ay nasa labas ng Japan. May mga international schools kasi na hindi nag-hire ng outside Japan. Hindi sila nag-hire. So, mas ina-hire nila is yung mga Filipino na nasa Japan na. Meron din naman kasi na nag-overseas visa sponsorship, yung mga manggagaling pa lang ng Pilipinas. Pero sobrang matrabaho yung ganung proseso. Kasi sa pagtuturo dito sa Japan, kailangan mo mag-acquire ng Certificate of Eligibility. At napaka-importante ng papel na yan. Kasi kung wala ka niyan, meron ka, nakapasa ka sa isang school. Si school kasi ang magpa-process niyan na makakuha ka ng Certificate of Eligibility para makapagturo ka dito sa Japan. Yung Certificate of Eligibility na yan, ipinapasa yan dito sa immigration ng Japan. Kung ikaw ay nasa Pilipinas at natanggap ka bilang isang teacher, kukuha ang kanila na requirements para maipasa dito sa immigration. At yung immigration na magpa-process ng Certificate of Eligibility mo para pag lumabas na yan, si employer mo mismo mag-i-inform sa'yo na meron ka ng eligible ka na at yung COE mo na yan ay ipapadala dyan sa Pilipinas. Pero still, you have to undergo overseas employment process. You have to undergo that. Hindi ka pwedeng mag-excuse dyan. So, ayan yung iba't ibang ways paano ka makakapag-apply dito as a teacher. And number one talaga na importante is yung ating awareness, no, pagdating sa licensed Philippine Recruitment Agency and sa JET program. Kasi kung nakapasa ka sa JET program, sila na mismo ang magpa-process ng iyong visa papunta dito sa Japan. Hindi siya ganun kahirap. So, itong sinishare ko sa inyo is yung talagang nangyayari and ano ba talaga ang pagkakaiba ng JET, ng direct hires, at saka ng mga
nag-apply sa Philippine Recruitment Agency. Well, sa mga nasa Philippine Recruitment Agency kasi talagang masasabi ko na pumunta ka sa mga, i-check mo muna sa online kung meron silang job openings for teachers. So kung meron, puntahan mo na sila kasi ibig sabihin, meron silang visa for teachers na pwede mo nang applyan at meron silang requirements na dapat mong i-attend. Well, siguro mas magiging maayos yung application mo kung number one ay ready ka sa ready yung sarili mo, ready yung mga documents mo, ready din yung may gastos din na kailangan mong ihanda sa sarili mo. Kasi ano naman to kumbaga parang ang pagtuturo dito isang malaking opportunity at the same time isang malaking responsibility. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na isa ring malaking responsibilidad ang pagtuturo sa Pilipinas, pero dito sa Japan depende kung saang linyahan ng pagtuturo dadalahin. Ito ba ay sa JET or ALP? Ikaw ba ay magtuturo as a homeroom teacher sa mga international schools? Or ikaw ba ay magtuturo as assistant teacher din sa iba pang mga international schools? Yung aking email account ay ready for any inquiries. So ayan yung mga tanong na kinolect ako dito at sinagot ko sa inyo para makatulong kung paano ba mag-apply as international English teachers here in Japan. At sana nakatulong ako dyan sa part na yan. Bagong lahat, gusto ko pong sabihin na saludo ko sa lahat ng mga guro at mga naging guro dito sa Japan dahil talaga namang hindi biro ang pagiging teacher dito sa Japan. Baka akala nila ay expectations versus reality tayo, na yung mga nakikita ninyo sa social media na ang ganda-ganda ng kanilang mga posts about teaching jobs in Japan, meron din talagang mga kailangan yung maunawaan at i-ready ang inyong sarili emotionally, mentally, and physically. Kasi quality is quality in Japan. Kumbaga parang pag nagtrabaho ka dito, hindi lang naman sa teaching industry. Sa lahat ng industries, kapag nagtrabaho ka dito, you have to dedicate yourself 200%. Kasi otherwise, kung hindi ka ready dyan, may hirapan ka magtrabaho. Nakaka-entice makita sa social media, yung iba maraming perks na nakukuha, malaking sweldo, pero mas magandang pag-usapan natin kung ano ba yung realidad. Para hindi yung pagdating dito, natural lang na ma-homesick tayo, pero yung pagdating dito, yung expectations mo, akala mo nasa dreamland ka na fairy tale yung aabutan mo, pero the reality is, ito pala yung dapat nating pag-usapan. Ito pala yung dapat yung paghandaan bilang kayo ay mga future teachers dito sa Japan. At willing kaming mga teacher na dito sa Japan na i-share sa inyo yung mga talagang pinagdaanan namin na nagpatibay na sa amin. Napakasarap magturo bilang isang guro dito sa Japan at marami kang pangarap na pwedeng matupad. At talaga namang ang mga Hapon binibigay nila ang respeto, binibigay nila ang lahat ng suporta sa mga teachers dito sa Japan. Maniniwala ka ba na isa sa mga pera ng Japan ay educator? Nakaka-proud na ganon ang kanilang sistema dito sa Japan. Talagang ang respect ng mga parents sa mga teachers dito, ibinibigay nila yung tiwala. Pag dinala nila sa eskwelahan yung kanilang mga anak, tiwala sila na uuwi yung mga anak nila ng safe. Doon naman sa mga teachers na ine-expect nila, bakit ko kailangan maglinis ng toilet? Dito sa Japan, expect mo na maglilinis ka ng toilet. Domestic task, maglilinis ka ng classroom. Hindi lahat ng eskwelahan merong mga maintenance or merong mga janitor. Clean as you go. Since lead by example nga tayo dito sa mga estudyante, dapat tayo mismo mga guro, marunong tayo linis ng sarili nating mga classroom at table at ganoon na rin sa mga toilets. Kung sensitive ka at teacher ka sa Philippines na
naka-mindset ka na kung ikaw yung teacher sa Philippines na naka-mindset ka na ayaw mo maglinis ng toilet, ayaw mo maglinis ng hallway, kung sa tingin mo nakakababa yung mga paglilinis, no? Huwag ka na mag-apply dito sa Japan as a teacher kasi ganun po yung challenges na pwede mong maharap dito. Baka sa'yo kasi medyo maging dramatic na sa'yo yung mga ganung task, pero dito lahat yan hinarap ng mga saludo at mga bayani nating teachers. Hindi lang nila siguro pinupost yan kasi parang bilang isang guro, mas i-priority natin kung ano yung itinuturo natin sa ating mga estudyante. Hindi mo kailangan maging licensed teacher in the Philippines para maging teacher ka sa Japan. Kailangan mo lang ng 4-year graduate, any course, and kailangan mo syempre ng teaching certificate like yung mga TESOL. Ayan, kailangan mo yan para mabigyan ka ng certificate of eligibility. Well, kung meron kang teaching experience, like hindi naman literally teacher, like a tutor, or nagkaroon ka ng training experience, like you are doing related sa pagtitrain or pagtuturo, that's counted. And mas maganda na makita nila, dito naman talaga personality based tayo dito in Japan. Kumbaga parang mas gusto ng mga Hapon is yung maayos na character kaysa doon sa magaling nga pero hindi naman maganda ang kanyang character. Well, that's it for me today, and thank you for listening. And alam ko na kulang pa yung information natin, pero sana manood pa kayo sa ating mga darating pa ng mga video para mas marami pa tayong ma-share. And why not, baka mag-interview tayo ng live teacher and ng isang school owner ng isang international school para sa ating mga kababayan dyan sa Philippines. Bye! Thank you sa pakikinig! Ayun guys, finally, samahan ninyo ako. Okay, wait, 1, 2, 3. Hello guys, at samahan niyo ako today para pag-usapan natin ang isa sa mga maraming Okay, one more time.